malapit na po ang ating eleksyon at gusto po nating bigyang pansin at daan yung bagong programa actually ng COMELEC, yung tinatawag nilang Early Voting Hours Program. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Alam naman natin, COMELEC na talaga ang bidang-bida, lalong-lalo na malapit na po ang aming eleksyon. At gusto po nating bigyang pansin at daan yung bagong programa actually ng COMELEC, yung tinatawag nilang Early Voting Hours Program. Director, pwede pong sabihan ang ating mga tagapagsubaybay ng ating programa, ano po itong Early Voting Hours Program? Chair, we are very happy, kinakagalak naming i-announce sa lahat na for this election, meron po tayong early voting hours or EVH. Yan po ay mararanasan nationwide sa araw ng election at ito ay eksklusibo para sa ating mga senior citizens, persons with disabilities, and pregnant women. Chair, nung last election kasi, this was only implemented in Muntinlupa City and Naga City. So pilot lang po siya. Tapos dahil maganda at mainit yung pagtanggap ng ating mga senior citizens, PWDs and pregnant women, naisipan na ho namin na gawin itong nationwide na rollout for this election. So kasama pa po dito ng parang pagbibigay ho namin ng overtime pay sa ating mga electoral board kasi syempre dagdag 2 oras po ito. This is between 5 a.m. in the morning and 7 up to 7 a.m. in the morning. Uy, alam mo, Director, napakaganda po ng programa na ito. Alam mo, we congratulate COMELEC, no? Si Chair Garcia at inyong buong team para dito po, naalala ko, nung ako po ay bumoto at senior na din naman ako, no? Gusto ko talaga ng maaga ang ating mga nakatatanda. They really want to avoid the huge crowd, yung init, lalo na at mainit ang panahon ngayon, no? So what you are giving out to us now, to the people, especially to the elderly population, to the PWDs and the pregnant women, ay very laudable. Can you please share with us, Chair, Director, no, yung ating mga success stories or ano kaya mga challenges na kakaharapin natin dito sa Early Voting Hours Program? Chair, siguro we expect na kahit na sabihin nating eksklusibo itong oras na para sa ating mga senior citizens, PWDs and pregnant women, magkakaroon pa rin ho ng konting pila. Kasi syempre, maaga ho silang nagigising eh. Ang experience kasi namin, Chair, noon, kahit na 5 a.m. ang announced na pagbubukas ng aming mga presinto, dumating sila as early as 3 a.m. Ay, alam At ko 4 yan. a.m. Opo. Oo. Kaya sa ngayon, ganon din siguro ang mangyayari, very proud ang ating mga senior citizens na sabihin na, kasi naman, kahit naman hindi araw ng eleksyon, nagigising naman na kami ng 3:00, nagwawalis na kami sa harap ng bahay namin. So, madali lang sa aming pumunta ng ganitong oras. So, nauuna pa ho sila sa aming electoral board doon sa mismong eskwelahan. Kaya for this election, naisip po namin na dapat merong sapat na waiting area para sa kanila. Meron din mga mauupuan just in case magkaroon ng accumulation ng ating mga senior citizens na dadating. And we also have parang a holding area kung saan makakapag-fill out na sila kaagad ng kanilang mga authorization forms while waiting for the precinct to open. Ay, maganda yan. So, lahat po yan, amin pong mga nakatatanda, heto ay talagang pinagtuunan at binigyan kayo ng pansin. Tayo pala, binigyan ng pansin ng COMELEC. Bigyan po natin ng daan, no? Tanungin na natin si Director kasi may mga katanungan tayo dun sa comment section nung ating pinapalabas yung ating Early Voting Hours Program na 2.5 minute, 30-second video, no? Ang unang tanong po, galing kay Eliza Asuncion, paano yung hindi makalakad pero gusto niyang bumoto?
Nako, hindi ho yan problema, Chair. Meron ho tayong tinatawag na priority polling place or PPP kung saan ito ay located sa ground floor at pinakamalapit sa entrance ng ating mga voting centers. Hindi na ho nila kailangang umakyat pa sa presinto nila at doon na lamang ho sila mag-aantay para kunin yung balota nila. However, meron po kaming ipapapirma na parang waiver or authorization forms na kung saan pinapahintulutan nila ang aming mga support staff na umakyat sa kanilang presinto para kunin ang kanilang balota. Huwag ho kayong mag-alala kasi ito naman po ay very secure. Meron po silang envelope na gagamitin para i-claim yon at para dalhin mismo doon sa ating tinatawag na PPP or Priority Hoy, Polling magandang Place. balita yon, Eliza, no? So narinig mo yon. Pwede rin. May tanong naman si Leo Hernandez. Paano po yung mga seniors na bedridden pero gustong bumoto? May karapatan pa silang makaboto? At paano po yung kanilang boto? Oho. Unfortunately, wala pa ho tayong home service, Madam Chair. Kaya we don't have a facility pa para dalhin yung balota sa kanila. But we have learned in other countries, no, sa aming election observation na meron, sa India po yan, Chair, dinadala ho yung balota mismo Totoo sa yan. kanilang bahay. Bahay, Opo, oo. ano po yan pa-contest yan around the world. So, sali ang COMELEC para sa parang pinaka-friendly to the senior citizens or vulnerable sector, may ganong category. Nako, ang nanalo po ay India at dahil po sila ay naghahatid ng balota sa mismong bahay ng ating mga senior citizens na hindi kayang pumunta sa polling Baka place. naman, Director, pagdating ng sa sunod na eleksyon, meron tayong tinatawag na rolling or mobile voting units, no? Hindi. Para naman natin gawin Opo, yan. hindi po imposible. Pwede hong mangyari yan. Kailangan lang ho natin, syempre, of course, to plan on it. Kailangan din natin ng data kung ilan ho ba ang nangangailangan. Yan sigurong kaya nating ibigay sa inyo. Sige With po, our Madam partnership with NCSC, Yan, makikita opo. natin yung numbers ng ating mga bedridden na mga miyembro ng ating community. Pangatlong katanungan, heto naman ay ang tanong niya ay saan po namin makikita ang kumpletong impormasyon ng Early Voting Hours Program at listahan ng mga malls kung saan pwede bumoto. Heto po, ako ay isang senior na 72 years old at may disability pa. Opo. Ang lahat ng information na yan ay makikita nyo po sa aming official Facebook account, COMELEC sa Facebook. At meron din ho kaming website, COMELEC website po namin. And of course, we are partnering with the National Commission of Senior Citizens. Meron din ho silang information doon in the coming days. Sa mga naghahanap pala ng presinto, gusto ko rin idagdag, Madam Chair, na bukas na po ang ating precinct finder. So, pwede na ho ninyong i-search yung pangalan ninyo doon para makita kung active voter po kayo at kung saan yung eksaktong presinto ninyo. Para before election day, dala-dala na ho ninyo yung information na yon at madali na lang hanapin sa loob ng polling place. Actually, ginawa ko din yan itong bago lang. So, I am really, a proud endorser of this program of the COMELEC. Kasi tiningnan ko po, hinanap ko, saan kaya akong presinto? Ano kaya ang numero nito? At ano kaya ang palatandaan sa lugar na pupuntahan ko? So, totoo po yan. Kaya hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na nakatatanda. Huwag niyo pong ipagbaliwala. Bumoto po tayo kasi we want to be counted. And tandaan po natin, tayo pong lahat ay kasama sa ating nation building. And that's the right to suffrage. Mahalaga po yan. Tanungin kita, Director, isa pa. Sa tingin niyo ba ay gagawin niyong institution na talaga itong Early Voting Hours Program? Yes, opo, Chair. Actually, this is the first and this will be continuing in the succeeding elections. Magiging talagang kasama na po yan sa ating election system, sa electoral process natin na merong early voting hours para sa ating seniors. In fact, in the succeeding elections, we are hoping na hindi lang po senior citizens, PWDs at mga pregnant women ang ating mga makikater, kundi yung iba pa gaya ng sa health sector, yung ating mga electoral board mismo at mga principal natin na nagsaserve doon sa presinto. So magkakaroon pa ho yan ng expansion. Tsaka mabanggit ko din, Chair, no, kasi meron din mga pending bills in Congress na naglalayon din na mag-establish ng early voting system para sa ating mga vulnerable sectors.
kung magkakaroon ho tayo ng ganong batas, hindi lang ho siya magiging early voting hours, kundi magiging Mas maaga. early voting, parang local absentee voting na ho ito, na parang isang buwan ho tayo na bukas para sa ating mga senior citizens Naku, and maganda other yan. vulnerable sectors. Kailangan suportahan namin yan, Director. Opo. Pagka yung batas na yan, kailangan Opo. maimbitahan ng NCSC. Anything related to the betterment of the lives of our older adults, dyan po kami gumagana at gumagawa po. So, Director, sa atin po bang darating na eleksyon, marami na po ba? Handa na talaga tayo sa buong Pilipinas? Yes po, we are on time sa ating timeline sa pagpa-prepare sa election. Information campaign na lang ho ang kulang. Kailangan ho naming makarami ng mga boboto. We need a high voter turnout kasi usually, Madam Chair, mas mababa ang voter turnout pag midterm elections compared to a presidential elections. So kaya po ako nandito ngayon, no? I would like to encourage everyone, di lang ang ating mga nakakatanda, but of course, the entire family na bumoto sa May 12, 2025. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!